Pagkatapos ng klase, Bomsok subukan mong humingi ng tawad kay Sian sa ginawa niya. Inalok niya ang sarili sa isang kumpanya. Sian na pumunta sa ibang paaralan para sa isang pagtuturo. Pero hindi siya pinansin ni Sian. Bigla, hinarang si Sian ng batang Ben at Sukdae's gang. Kinuha ko ang selyo sa kanila pagkatapos makita yon ni Bomsok. Nagsumbong agad siya kay Suho. Sa una, walang pakialam si Suho dahil hindi niya yon negosyo. Kailangan din niyang magtrabaho pagkatapos nito. Ngunit pagkatapos ng bomb, Suho, doble ang sahod niya. Suho magbago isip niya. Hinanap niya agad si Zian sa isang tahimik na eskinita. Si Zian ay tinatakot ni Sukdae at ng kanyang barkada. Since tao si Zian, na palaging sinusuri at kinakalkula ang kanyang mga aksyon. Nagawa niyang labanan sila pabalik. Ngunit kapag eksena drop ang kanyang bantay, inaatake na naman siya. Yung being used this moment para maghiganti sa kanya. Sa pamamagitan ng pambubugbog sa kanya. Walang humpay. Sinubukan din niyang basagin ang kamay ng eksena. Kaya hindi siya nakapag-aral. Pero biglang dumating para iligtas si Sin. Nagawa niyang talunin ng bata. Ben at ang kanyang mga kaibigan sa kanyang mga kasanayan. Yung Ben niya at yung kaibigan niya. Sukdae tuluyang umalis, and decided na paalisin si Sin at ang mga kaibigan niya. Samantala, Young tapos nakatayo lang, and realized na natalo na naman siya. Simula nung pangyayaring yun, si Sin at ang iba ay naging mas malapit sa isa't isa. So kumuha siya ng bomba para makita niya. Sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Sinabihan niya silang tumulong. Nagtatrabaho siya dahil na late siya sa pagpasok sa trabaho. Magdamag silang magkasama. Sa pamamagitan ng hapunan sa restaurant na yon. Ngunit gaya ng dati, nakitang hindi pa rin nasanay na gumugol ng oras sa mga tao. Nakasalubong ni Sean ang isang miyembro ng 6 na araw na gang. Tinatawag na Youngie, na nagnanakaw ng isang bagay sa supermarket. Hindi siya pinansin ni Sean at nagkunwaring hindi niya nakita yon. Aalis na sana siya pagkatapos bumili ng payong. Yang naging friendly siya sa kanya. Hiniling niya na pumunta ka sa isang restaurant kasama niya. Si Gilsa ay nangongolekta ng mga pagbabayad ng mga utang. Mula sa isang high school student, na may utang sa kanya. Ibinigay ng estudyanteng iyon ang kotse ng kanyang ina bilang mahabang garantiya. Dahil hindi niya nabayaran ang kanyang mga utang. Kahit na, binigyan niya si Gilsa ng kotse bilang isang mahabang garantisadong. Nagbanta pa rin si Gilsa na papatayin siya at ang kanyang mga magulang. Kung hindi niya nabayaran ang kanyang mga utang sa loob ng 3 araw. Sa susunod na araw, noong bata pa ay nagsasanay ng mga bagay sa silid-aralan. Tanong niya at nakipag-usap sa kanya. Lumabas. Bata at gustong makita. Para maging testigo sa korte para tumstigo niyan. Wala siyang alam na fentanyl. Kasi, ayaw niyang mailagay sa youth detention center. Sinabi niya sa kanya na siya lang ang pag-asa ng kanyang mga magulang. Masama ang loob ni Sian sa kanya kaya pumayag siyang gawin ang gusto niya. Si Sian ay papunta sa court kasama ang kanyang mga kaibigan. Gilso hilingin sa kanila na magbayad sa $15,000. Kasi, wala siyang health insurance na sasakupin para sa mga araw ng pagbabad. Putol na kamay. Pero hindi yun naalala ni So. Nasugatan niya ang Sukdae's hand. Si Severely Gilso ang nag-break ng Sukdae's. Ginawa niya, para makakuha siya ng pera mula sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng hindi gustong kahulugan, sinundan si Sin at ang kanyang mga kaibigan. At hinugasan ni Gilsa at ng barkada niya. Araw-araw, tinawag ni Sin si Young E. Para humingi ng paliwanag. Tungkol sa problemang kinakaharap niya. Umaasa siya na bata maaaring magbigay sa kanya ng isang mahalagang impormasyon. Sa wakas ay napagkasundoan nila ako sa isang restaurant.
Sinabi ni Younggi kay Shena Bako Gilsa. Tila si Gilsa ay isang uri ng tao. Sinong gagawa ng kahit ano para sa pera? Kasama ang pagpatay. Sinabihan ni Younggi si Sin na magbayad ng Gilsa. Kung ayaw niyang malagay sa anumang panganib. Sinabi rin niya sa kanya. That Gilsa ay kaibigan ng maraming gangster. So mahirap tumakas sa kanya. Ninanakaw ni Bomsok ang relo ng kanyang ama. Para maibenta niya ito at humingi ng pera para bayaran si Gilsa. Sa wakas, lumipas ang 3 araw. Since pinagbantaan ni Gilsa si Shena at ang mga kaibigan niya, nagkaroon sila ng kahulugan sa isang silid. Nakakolekta si Bomsok ng $15,000 mula sa pagbebenta ng labahan ng kanyang ama. Ngunit sinabi niya sa kanila na nakuha niya ang pera mula sa kanyang ama. Galit sa kanya sina Sian at Suho. Dahil hindi sila naniniwala doon. Tatay ni Bomsok, handang bigyan siya ng ganoong kalaking pera. Kahit na may pera sila. Tumanggi silang ibigay ang perang iyon kay Gilsa ng libre. Nagpa siya silang tumawag ng pulis sa halip. Sinabi sa kanila ni Sin ang tungkol sa mahalagang impormasyon. Nakuha niya kay Younggi. Kagabi, malamang may illegal gambling site si Gilsen. Para sa mga Monero, lalo na sa mga high school students. Ang mga tao ay makakatanggap ng $50 ng libre. Para sa bawat account, nagparehistro sila sa site ng pagsusugal ni Gilsa, na pinapatakbo sa ibang bansa. Yang sinabi niya na ang site ng pagsusugal ay isang pandaraya. Mananalo ang mga manlalaro at makakatanggap ng maraming bonus. Para sa ilang mga unang laro. Ngunit pagkatapos nilang ma-addict dito, ang may-ari ng site, gagamitin ang kanilang pagkagumon upang kunin ang kanilang pera. At talunin sila, sa bawat laro, kung saan may mga manlalaro ng mga site ng pagsusugal. There were bound to be guilds na ang laro. Kailan, mga manlalaro, maubusan ng pera. Para makapagpahiram sila ng pera sa kanya. At ibigay ang kanilang mga mahalagang bagay. Hanggat garantiya, tulad ng mga kotse, gold bar at iba pa. Sinabi rin ni Younggi kay Shena Gilsa na ilagay ang kanyang mga mahalagang bagay. Tulad ng mga transaksyon, droga sa Sabado sa isang malakas na kahon dahil doon. Gusto ni Sin na tumawag ng pulis at dalhin sila sa lugar na iyon. Kasama ang lahat ng ebidensya. Sa loob ng strongbox Gilsa na iyon. Huhulihin ng pulis. After school si Gilsa at ang barkada niya. Naghihintay ng eksena at ng kanyang mga kaibigan. So sabi niya mag-isa daw siyang makikipagkita kay Gilsa. Balak niyang hilingin kay Gilsa na ihatid siya sa kanyang opisina. Para pag-usapan ng site ng pagsusugal ni Gilsa. Dumating siya doon. Sinabi ni Younggi kay Gilsa na mananatili siya sa paaralan. Maghintay ng Bomsok at Sin. Pagkatapos noon, Yang nakilala niya si Sin. Para ibigay sa kanya ang address ng opisina ni Gilsa. Hindi agad namalaya ni Sin. Hindi na kailangang sumama si So kay Gilsa para makuha. Address ni Gilsa. Nag-aalala si Bomsok kay Suho. Gusto niyang sundan siya ng taxi. Sige at hayaan mo na siya dahil. Dahilan. Gusto niyang makita kung tamang address ang ibinigay sa kanya ni Younggi. Inusisa ni Soup Day si Younggi dahil kilala niya si Sion. At paglalahad ng ganoong mahalagang impormasyon sa kanya. Sinabi sa kanya ni Younggi na may sakit siya sa Gilsa. Binalak niyang tawagan siya ng pulis. Sinabi niya yon. Kaya niyang mabuhay sa ilalim ng pressure ni Gilsa magpakailanman. So humapit sa opisina ni Gilsa. Binigay niya ang address ni Gilsa para makita agad. Ito ay ang parehong address. Gaya ng binigay ng kabataan eh. So humapit sa loob ng opisina. Since laging nagbabantay si Gilsa. Hiniling niya kay Suho na ibigay sa kanyang telepono. He had been suspecting na may pinaplano si Suho. Tumanggi si Suho na ibigay ang kanyang telepono. Tinamaan ng bakal ang ulo niya. Stick na nahulog siya mula sa kanyang upuan Gilso. Sa wakas, nalaman ng plano ni Suho na tawagan siya ng pulis. Pagkatapos niyang malaman ang tungkol dito, inayos niya ang mga gamit niya at agad na umalis sa lugar na iyon. Bomsok dumating doon at nakatagpo Gilsa, na nagtangkang tumakas. Hindi alam ni Bomsok kung kailan nangyari. Kaya sinubukan niyang ibigay kay Gilsa ang pera. Dahil lumala ang sitwasyon, Gilsa huwag pansinin ang pera. At isinama niya si Bomsok para umalis sa isang lugar.